to, Ambier. Tingnan mo ba may pakialam pa yun sa mga nagyayari sa'yo ngayon? Ako may pakialam. Ayoko na madami dito si Claire. Hindi kayo dapat magkita ni Lucas. Hindi ako handang mawala ka sa akin, Claire. Ano kailangan kong gawin para mahalin mo ako? Kamahal-mahal naman ako, di ba? Dreams are just representations of your unresolved issues or emotions. Sinasaktan ni Lucas si Olivia. Gusto kong masukian pagmamahal na ng buong-buo. Basta nandito ka, buo ako. Kakalimutan ko na si Olivia. Tanggapin ko na. Patay na siya. Please forgive me. Everything's going according to plan. Your plan. Lalo to lahat ng mga pagkamino. Lahat na lang gagawin nila para makapanira ng iba. Pinakulong ka na nga nila, hindi pa rin sila makontento. Sinisiraan pa nila yung papa mo, pati ospital. Haharapin ko sila. Magtutuos kami. Paano kung talagang pasyente ni Severino talaga? Paano kung talagang namatay siya sa pamangangalaga ng tatay mo? This hospital cannot afford another scandal. Totoo ba ang sinasabi mo, Ida Salvacion? Sino ka at bakit mo ito ginagawa? Kailangan kita ng imbestigahan. I want to give you an exclusive. Hindi na dapat makapambiktima ulit ng ibang pasyente ang mga Salazar. At umaasa ako that as a journalist, you will let the truth prevail. Dahil dito, lalala ang sitwasyon ng ospital. Kailangan natin kumalma para magawa natin ito na mahal. Philip, huminahon. Handa ka bang mawala yung ospital? Sigurado ka bang totoo yung pinapanigan mo? Kung talagang may respeto ka sa profession mo, huwag kang one-sided. We need to hold Philip accountable to a bigger entity, ang gobyerno. I already have a meeting with the Philippine Health Department. Kakampi mo ako, Victoria. Walang doktor ang gustong mamatayan ng pasyente. Pero kukunti lang yun kumpara sa dami ng mga buhay na iniligtas niya. At marami sa kanila nakikita mo dito sa charity ward. At ito ang pinaglalaban ko. Ang ituloy ang misyon ng isang tapat at magaling na doktor. Yung Sabrina Dominguez niyan, hindi na i-report yung interview niya sa'yo. Hindi ko nga inaasahan yun eh. Sana naman ngayon mahiya na siya. Dapat hindi na siya mag-report ng hindi totoo. Kasi matagal ang patay si Daddy. Hindi nila pinapatahimik. Parang, alam mo yun, paulit-ulit na lang siyang pinapatay. Ngayon naman, pinabati ko siya. Mukhang yung marami sa kanila, nakalimutan na maraming itinulong si Dad sa kanila. Han, di ba ang sabi mo sa akin, kahit anong mangyari, panghawakan ko yung pagmamahal mo? Ganun din yung gawin mo sa alaala ng papa mo. Gamitin mo yung
pagmamahal mo para sa kanya. Ipagpatuloy mo yung mga ginagawa mo. Makikita mo na walang mawawala sa lahat ng kabutihang ginawa niya sa mundo. Kahit ilang beses pa siyang sirain ng mga buwenteng ginawa, lalabas ang totoo. Dahil sa pagmamahal mo. Mahal, minsan napapagod na ako. Kasama mo ako. Hanggat nandito ako, may katuwang ka. Nalagpasan natin lahat to. Alam mo, buti natauhan na yung Sabrina na yun. Kinonfront ko kaya yun, no? Pinagtanggol ko ang mga Salazar. At teka, bakit nga ba nandito ka ulit? Ibibigay ko kasi to. Ano yan? Amons. Social naman eh. May nakapagsabi kasi sa akin na nakakatulong raw yun sa paglinaw ng isip eh. Okay. But anyway, alam mo ba, Emil, ako pa yung may mas ginagawa kaysa sa asawa niya. Sigurado ka bang totoo yung pinapanigan mo? Hiningan mo man lang ba ng statement si Philip Salazar? Kung talagang may respeto ka sa profession mo, huwag kang one-sided. I'm sure may ginagawa rin yung asawa niya para makatulong sa kanya. Aminin mo sa akin, Emil. Kailangan ako ni Philip. Hindi yung babae na yon. I am the better Mrs. Salazar. Mas maganda siguro pakinggan kung Mrs. Abelio. No, thank you. Siguro mas mabuti pang mamatay na lang akong single. Gabi na pala, no? Mauna na ako, may surgery pa ako bukas eh. Huwag mo na kayo hatid. Ha? Hindi naman kita ihahatid. Ganun ba? Sige. Ida Salvacion? Sino kayo? Ako si Tommy. Tommy Paras. May tatanong lang ho sana ako. Tungkol sa asawa niyo, si Dominador Salvacion. Reporter ho ba kayo? Pulis ho. Sige po, ganun po ba? Ano po gusto niyo malaman tungkol sa asawa ko? Pasensya naman, ma. Pero napanood ko kasi sa balita, namatay daw asawa niyo sa Salazar Medical Center. Oo. Pinatay siya ni Severino Salazar. Yung killer doctor na yun. Kompleto ko ng mga dokumentong hawak. Kung kailangan nyo, ibibigay ko sa inyo. Hoy, Mare. Balita ako naka-jackpot ka raw ah. Pero imo sa isang iglap na bayaran mo yung mga utang mo. Sa lagay baka pwede namang umutang. Ano bang sinasabi mo dyan? Mamaya na tayo mag-usap, pwede? Sulit naman. Ma'am, ano yung jackpot na sinasabi niyo? Sir, pasensya na po ha, pero baka masita na po ako ng supervisor ko. Sige po, maiwan ko na kayo.
Are you ready to take on Philip Salazar? I am so ready for you to crush him. Papunta na si Minerva sa ospital. So hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Ang galing po talaga ng pagkakagawa niya sa ilong ko. Talagang nagustuhan ko po talaga siya. You're welcome. Next time, Doc, baka, alam niyo na, baka pwede yung yun naman po ulit. Dadagdagan pa natin? Yes, Doc, please. Sige. Basta magpa-appointment ka lang sa sekretary ko. Thank you so much. Yes. See you, Doc, sa next check-up. Ingat. Uy, paggawa ka sa kanya, magaling siya gumawa ng pogi. I'll be back. Hello. Hi, Emil. Oh, swerte mo. Nandiyan si Philip ngayon sa clinic niya. Pwede mo na siyang puntahan. Ikaw talaga yung pinunta ko dito. Okay. What can I do for you? Bago mo sagutin yan, sasabihin mo. I have 5 more appointments, kaya pwede ka nang pumila ngayon. Emil, sorry sa nasabi ko kagabi Kilala mo naman ako Hindi ko minion. At saka, alam ko naman na kahit hindi ko man lagi pinapakita sa'yo, but I appreciate you, Emil. Kaya huwag ka na magtampo, please. Aminin mo na. Namimiss mo na ako, no? Peace na. Peace. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang mahalaga naman, nandyan ka para sa akin. At hindi magbabago yun. Kahit anong mangyari. Si Melinda. Papunta. Anong ginagawa niyo dito? I represent Ida Salvacion. Ako ang abogado niya. This is the Philippine Health Department Secretary, Minerva Alcantara. I'm sure you know her. Philip, anong nangyayari? We are here for an inspection, Dr. Salazar. It has come to our attention na nami-mismanage ang ospital na ito. And there are cases of malpractice. It is now a matter of public safety na jurisdiction ng departamento ko. With all due respect, Madam Secretary,
Wala pang malpractice case ang napapatunayan against the Salazar Medical Center. Hindi ba totoong namatay ang tatay ko? Hindi ba totoong namatay ang asawa ni Ida Salvacion? Hindi yun kasalanan ni Dad. Kaya tumahimik ka dahil di mo yan napatunayan sa korte. Just like wala kayong makikitang anomalya dito sa ospital na to. Ang departamento ko ang huhusga dyan, Dr. Salazar. Let's proceed, Secretary. Philip! Hayop sila. Sumusobra na sila sa ginagawa nila sa asawa ko. Ako sa ospital. Kasalukuyang sumasailalim ang Salazar Medical Center sa isang inspeksyon na ginagawa ng Philippine Health Department. At ito ay dahil sa impormasyon na nakarating sa kagawaran na merong malpractice at mismanagement na nagaganap sa ospital. Kung mapatunayan na totoo ang impormasyong ito, maaaring maipasara ang naturang ospital. Claire? Claire! Saan ka pupunta? Pinagtutulungan po nila si Philip, narinig ko. Hindi ko hahayaang harapin sila mag-isa ng asawa ko. Claire! Magpuhos dili ka. Anong gawin to? Kailangan po ko ng asawa ko. Claire! Hello, Lucas. Yes, papunta na ako. Bibilisan ko na lang. Okay. I'll see you in a bit. Philip, sumagot ka. Ayon sa initial findings ng mga tao, sa ngayon, walang nakikitang violation sa ospital.
Sumusunod ito sa mga alituntunin ng aming tanggapan. Pagdating naman sa compliance nito sa batas at sa pangangalaga, Hello? Mahal, andito na ako sa ospital. Ano? Stay where you are. Mahal, Hello? Philip. Hello? Philip. Hello? Philip. Excuse me. I'll be back. Hello? Emil, nasaan ka? Kailangan ko ng tulong mo. Sige, sige. I can't believe this! Nagsasalita pa si Secretary, bigla na lang siya aalis! This is ridiculous! Unbelievable! Bakit umalis si Salazar? Is this how you run your hospital? Wala man lang sense of decorum. Dr. Serrano, alalahanin ninyo na hindi lang basta ospital ang ine-evaluate ng aming departamento. Kasama sa inspection ng mga doktor, lalo na ang mga namumuno dito. I'm sorry, Madam Secretary. Congresswoman Bencamino. I'm very sorry. Can you please give us a minute? I'm sure importante yung pinuntahan ni Dr. Salazar. We are in a hospital, Madam Secretary. Siguradong merong emergency si Dr. Salazar. I'll go see ano tong emergency na napaka-importante. Kailangan niya paghintayin si Secretary Alcantara. Watch where you're going. sorry. Sorry. Kahit ilang beses ka pang mamatay at bumangon sa hukay, akin si Lucas. Claire, let's go, please. Transparent ang pamamalakad dito sa ospital. Dr. Salazar, sigurado ka bang malinis ang record niya? Do you really expect me to do